at sumainyo rin. Sa pagkakataon ito po, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala, at po mababaan loob po tayo muli ng awa at patawad sa ating Diyos ang makapangyarihan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mo po kami ay tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen Maria, upang kami ay lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang paong na asawa na isang anak na ang pangalan Samson. Nakalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwento nito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nakakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, magliling ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititipid ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Nakakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Sinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya,
at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukod kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw nawa ang buong ko at ligtas na kahandungan, matatag na pugihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama o Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilaga ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay iahayag ko sa madla. Sa tulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambi ang gawa mong hinangaan. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita. Sa makrang ugat ni Jese, nag-aakay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuri sa iyo, Panginoon.
Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na angalay si Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula ay sa libin niya aron ang kanyang asawa si Elizabeth. Kapwa silang kalugod-lugod sa Panginoon ng Diyos, na mumuhay ng ayon sa mga utos at tungkulin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kawalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamangyan. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamangyan, samantalang nakakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano ay napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na patayo sa gawing kanan ng gamba ng sulugan ng kamangyan. Nagulat si Zacarias sa sinindihan, sinidla na matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo, Elizabeth, ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa ang pagiging maligaya at marami ang magagaganap sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipagkahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano mo matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibili ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang bagay na ito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanong nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling bitin. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at nagluhis si Elizabeth, at hindi umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingat ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aming kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa ika-4 na gabi na. Sino po sa inyo nakakatatlo na? 4 na. Subuon niyo yung 4 na gabi. Wala pa kayong absent. Sige, lahat tayo gagraduate ng cum laude. Muli, magandang gabi po sa ating lahat.
Itong munting sakripisyong ating ginagawa, nagpupuya tayo, naglalakad, naniniwalitin, umaabot ka nga po kanina, ewan ko kung kayo naaabunan. Ang sakripisyong ating ginagawa ngayon, naniniwala po ako na ito ay may magandang kapalit. Ang Diyos ay puspos ng pagpapala sa mga taong naniniwala at handang magsakripisyo alang-alang sa magngala ng pananampalataya. Huwag po kayo mag-alala. Maaaring ang inyong mga pinipinto ko sa novena, ang gusto ninyo, Lord, sana bago matapos ang novena, magkatrabaho na ako. Lord, sana bago matapos ang novena ito ng simbang gabi, magkaanak na ako. Sasabihin ni Lord, paano ka magkakaanak? Wala na lang asawa. Pag-asawa ko, bino lang ko. Pero ang hindi ko kong sarili, sa ngayon, lalo na po sa ating ebanghelyo ngayon, iisa ang mensahe. Yun din po unang pagsa, ganoon din po ang mensahe. Manalig tayo sa Diyos sapagkat walang imposible para sa Kanya. Lahat magagawa ng Diyos. Sa ebanghelyo natin, si Zacarias, si Elizabeth, taong matutuwid, tapat sa Diyos. Subalit, ano ang diferensya? Wala silang anak. Sino ang may problema? Si Elizabeth. Pero, tumanda na sila. Tumanda. Akin pong ini-imagine, nung sila'y magsimulang magsama bilang mag-asawa, bata pa sila. Hanggang sa tumanda sila, wala silang naging anak. Pero, sa kabila nito, nanatili silang tapat sa isa't isa. Hindi nila inisip na maghiwalay. Ngayon, sa panahon natin, maraming pag-asawa, napakaganda ng kasal, bonggang-bongga, ginastusan ang todo. Pero sa isang ikat, mauulit para sa bonggang-bonggang hiwalayan. Is either nangaliwa si Mr., nanganan si Mrs. O may diferensya si Mr., hindi makapag-produce ng baby, o si Mrs. ang dahilan, tulad ni Elizabeth. Pero ang pagmamahal po ba ay may sukatan? May level po ba ang antas ng pagmamahalan ng bawat isa? Kailangan ba na laging may pamantayan? Si Elizabeth, si Zacarias, pinatunayan ng dalawang ito na ang pagmamahalan ng wagas ay hindi maaaring masukat dahil lamang sa wala kang anak. Sa panahon natin ngayon, parang ginagawa ng maraming nalaruan na lamang ang kasal. Magpapakasal, bibilang ng taon, 5, 6, 7, maghihiwalay. Iba, 15 taon, maghihiwalay. Yung iba nga po, matanda na. May kakilala ko, Joey ko mismo. Marites ito. Hello! Marites po ito. Joey ko mismo. Graduate na lahat ng mga anak. Ito na ako, certified CPAs na. Dentist yung isa. Nurse yung isa. Yung Joey ko'y halos talagang hirap ng maglakad. Pero ako, hiniwalay yung asawa. Ayaw na daw na. Abay na ko. Ako na ang Joey ko. Bakit naghiwalay? Nag-away na po sa tutong ng kanin.
Yun lang po ang pinag-awayan totoo. Gusto ng tiyahin ko yung tutong, paborito niya sa gawa ng kape. Yung tiyuhin ko gusto din. Nag-away sa tutong, nauwi sa hiwalayan. Buwisit na tutong ito. Ito yun. Bakit ganito? Minsan, nawawala tayo sa ating focus. Bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa? Hindi makatiis sa relasyon. Maraming hindi na mag-asawa. Magmobya. Bibilang ng buwan. Ay, happy mansari love. Bibilang ng taon po. Happy anniversary mahal. Anong regalo mo? Ilang taong magmobyo. Mamukat mo, nauwi sa hiwalayan. Nawawala ang pasensya sa isa't isa. Higit sa lahat, nawawala ang tiwala sa isa't isa. Kapag tayo'y nagmahal, umibig tayo. Dapat may tiwala sa isa't isa. Nakikita mo man yung partner mo o hindi, dapat may tiwala tayo. Kahit nasaan man yan, may tiwala tayo. Huwag tayo makikinig sa mga marites. Hoy, nakita ko yung boyfriend mo. May ka-holding-hands na iba, 60. Naku, ikaw naman dahil medyo healthy ka ng kaunti, may insecure ka. Naku, walang yan. Kita mo yan. Ayan. Pagigera ka, away na kayo. Maya-maya mo, uuwi ka ng bahay, dead man. Hello, mahal, nakauwi na naman, dead man. Wala na, walang nangyari. Hanggang sa kinabukasan, break na pala kami. O, iiyak ka, luluha ka. Pero, tulad ni Elizabeth, Visitarayas, nagmahalan sila sa isa't isa. Hindi naging hadlang yung magpansanan ni Elizabeth na naging tapat at tapat si Visitarayas. Niyakap niya, maging ang kapintasan, yung pagkukulang ni Elizabeth. Sana ganyan po tayo lagi. Kapag nagmahal tayo, yakap natin kahit ano pa siya. Kumbaga, kapag umutot yung partner mo, kahit mabantot sabihin ang bang naman, ganyan. Para sama kayo sa bagong at baho. Ganyan po yan. Yan ang tunay na pagmamahalan. Walang sukatan, walang level. Hindi ko sa bibilang ng buwan o taon ang ating tulad ni Elizabeth. Sila mula pagkabata ng kanilang relasyon hanggang sa pagtanda na natili silang tapat sa isa't isa. Ganito din ang ating Panginoong Jesucristo. He is so faithful in us. Kahit na paulit-ulit tayong magkamali o magkasala, paulit-ulit tayong magdapa, nandyan si Jesus ang ating mamumupos, handa tayong akayin. Hindi mo natin siya nakikita literally o physically. Mayroong instrument ang Diyos. Nagkakamali tayo, may pinapadala siya. Isang emisabi, isang tao na maaaring gumabay sa atin. Kapatid, ano ang problema mo? May tutulong ba ako? Padala ni Jesus yan. Huwag mong nililmahin. May karamdaman ka. Hirap ka na. Pakiramdam ka, nag-iisa ka na. Nilagaw ka na mga mahal mo sa buhay. May papadala ang Diyos sa'yo. Hindi mo alam. Kahit basurero yan. Magandang umaga po. Papatiin ka, kamusta po kayo? Ano po may paglilingkod ko? May matutulong po ba ako? Padala ni Jesus yan. Pansinin natin. Bigyan natin ang panahon. Bigyan natin ang atensyon. Ganyan ang pagdalaw ni Jesus. Dumadalaw siya sa atin. Hindi natin mapapansin dahil hindi naman siya gusto ng magarbong damit o mamahaling anak. Dumadalaw siya sa atin sa oras mismo ng ating kalimpitan kung saan hindi natin alam. Nandyan pala si Jesus. Ganyan si Jesus. Kaya manatili tayong nakafocus sa Kanya. Si Elizabeth, si Zecharias, dumanas ng iba yung hirap at kahihiyan. Sa kanilang kultura, kapag wala kang asawa, wala kang anak,
ang tingin sa iyo isinumpa at makasalanan. Kaya nga si Elizabeth ay hiyang-hiya sa kanyang sarili. Subalit sa kabila nito, nanatili ang kanyang kababaang loob at pinatunayan niya na siya ay tapat na umiibig, hindi lamang kay Zacarias, kundi sa Diyos. Sana ganito rin po tayo habang tayo po ay nagnonovena, nagsasakripisyo, sabay makita natin ang paggalaw ng Diyos. Wala imposible sa Diyos. Naalala ko tuloy nung ako seminarista pa, bago kasi pumasok ng seminaryo, hiwalay ang natin ang tatay ko. Grade 2 pa lamang ako, naghiwalay na sila. Since then on, I keep on praying every night. Silently, I was asking God, Lord, pwede po ba pagkasunduin niyo muli ang nanay at tatay ko, sana magkabalikan sila. Dumaan ang panahon, maraming gabi akong umiyak ng patago. Hanggang sa nag-develop yung galit sa dibdib ko, sa tatay, sa nanay ko, maging sa Diyos. Hindi natupad ang pangarap ko. Hindi narinig ng Diyos ang panalangin ko. Pero hindi ako sumuko. Ang isang pinakamagandang nangyari during my ordination into the priesthood. That moment, doon ko nakita ang tatay at nanay ko magkatabi sa upuan. Sapat na yun. Sapat na yun. Sagot ng Diyos sa napakatagal kong panalangin, more than 30 years. Dumating yung punto na nandiyan ang tatay ko, ang nanay ko, parehas na nakaputi. Yun. Ganun ang Diyos. Meron siyang sariling pamamaraan na pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal. Ang kailangan lang natin, matuto tayo magtiwala. Magtiwala tayo. Ang Diyos ay buhay. Tingnan niyo po yung katabi mo. Kaya, bawat makasalubong ng tao, at least ipakita nyo na masaya kayo, mahahawa sila. Kaunting hindi lang sa labi, makikita nyo. Yung aking ngiti, pare ang lason. May lason, si Melay. Kaunting ngiti lang, sapat na para maramdaman mo na ang Diyos ay buhay. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan mo. Naway huwag po tayo magsawa na ibahagi ang Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagmamahal. Sa gitna man ng kasiyahan, lungkot o sakit o karamdaman, naway magawa natin ng positive. Elizabeth and Zacarias, they remain positive and hopeful. Kaya at bindig ng Diyos ang kanilang panalangin. Sana ganito din tayo. Ang ating pasit, ang ating espiritu ay manatiling positive. Ang ating pananampalataya ay manatiling bukas sapagkat ang Diyos ay darating. Amen po. Tayo po dati magsitayo para sa panalangin ng bayan. Dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanmay hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, kanyang ipagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Sa bawat pong panalangin ng ating itutugon, Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy na maging matatag ang mga namununod sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa kaunlad at kabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Halinain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ang anak.
na kanilang pinananabikang karugain at makainin. Manalangin tayo. Ama, mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid namin yumauna. Manalangin tayo. Ama, mapagmahal, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng kalimitan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, mapagmahal, biyayaan mo kami. For the special intention of Major Santa Maria, Maria Sulaiman, Sustituan, Mexico, Dr. Gemma Ojales. For the good health of Architect Geriate, and for the repose of the son of Julia, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapagmahal, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo po nawang biyayaan ang iyong sambayanan. At sa pagtanggap namin na mga kaloob mo, kami po rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandahan ng loob mo sa bawat isa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesu Cristo, aming Panginoon. Amen. Manatili po tayo mga tayo para sa pag-aaral. Ayan po, dito po tayo sa simbahan.